Yung pasyente ko, naawa ako. Kasi, pagkakakain ako, lumalabas ako dito sa garahe. Ayan o, ayan, sa garahe. Sabi niya, bakit ayaw mo ditong kumain sa dining? Sagot ko, I am more comfortable dito sa garahe. Unang-una kasi malamig. Tapos sabi ko, mainit sa loob. Totoo naman, mainit sa loob. Malamig dito. Alam niyo ba kung ano yung main reason? Bakit gusto kong kumakain dito na malayo sa kanya? Ewan ko kung sinasadya. Pag kumakain ako, sorry sa mga kumakain dyan ha, dumadahak siya. Dahak ng dahak, pinipilit niyang ilabas yung plema niya. Una, tinitiis ko talaga, pero parang sinasadya na, tapos magsosorry siya. Hindi ko na carry. Hindi ako nagsisilan kasi wala akong karapatang magsilan. Kaya lang, alam mo yun, yung feeling mo tinatapat every time nakakain ka, tsaka siya dadahak ng plema. Halata namang walang plema. Halos puro dura. Alam mo yun, magano ko, diba? Sorry. Hindi ko talaga matik. Sa totoo lang, ang hirap-hirap. Nagluluto ako ngayon ng, yan, di ba? Dito na lang uli ako kakain sa labas. Okay na ako dito. May isang chair dyan ako nilagay. Meron dito. Yun yung nagsisilbing table ko. Yan. Okay na ako dito. Ang hirap nung kumakain ka, merong nagsuso ka sa harap mo ng plema. Di ba? Ang sakit sa bangsa, no? Dahak ng dahak. Hindi ko na-carry. Yan ang buhay ng caregiver. Anything na meron ng pasyente mo, narinig nyo ba? Narinig nyo? Dahak ng dahak. Alam niyang kumakain ako eh. Pwede na lang nagpiprito pa lang ako. Iniinit ko pa lang yung ginawa kong turon bato na Shanghai o ano. Diba? Inuuna, di ba, no? Ay, di ba? Oo. Kahirap. Pero okay na rin kaysa walang trabaho, di ba? Kaya nga yung kain ko, inilalayo ko sa time ng eating niya. Kasi pag kumakain siya, alanganing oras eh. Syempre ako kakain ako ng nasa oras, di ba? Trabahante ako eh. Kaya lang, noon siya dadahak.